Biking na naman tayo para sa legs. Alam nyo, hindi lang legs ang tinatamaan dito eh. Pati abs, side abs, arms din ang tinatamaan pag nagbabike kayo. Kasi ako nararamdaman ko eh. Lalo pag gumaganyan ka, naku, pati ang talaga yan. Ngayon hindi niya kita yung side abs ko. Gumagalaw, tumitigas pa ba? Kaya tingnan mo yung mga nagbabike sa labas. Mga fit ang katawan kasi hindi na malaki ang channel din, pati dyan na pipirsahan. Mga muscles ko guys, hindi yan hiniram yung muscle ko dahil pinaghirapan ko yan. Solid na mga muscle yan, tunay yan. Hindi dahil sa gamot, hindi dahil sa sa workout yan, mga muscle ko. Talagang matatigas yan, mga solid yan. Wala akong ininom na anumang supplement or anumang gamot para lumaki. Ang gusto kong muscle ganito talaga, yung normal, matigas, solid, na para kahit mayroon man halimbawa dumating ang panahon na mayroong tao na hindi ako kilala na gusto akong makita ng malapitan, kaya ko patunayan na ay talagang tunay talaga yung muscle niya, solid talaga. Kasi nung hawakan ko siya ng malapitan, talagang matigas talaga, hindi talaga galing sa mga supplement. Diba? Yan ang mindset ko, positive mindset. Yan ang ko nung pa yan, linano ko na yan na ayaw ko uminom ng mga supplement dahil gusto ko magkaroon ng sariling idea, sariling technique, originality. Di bali ako na lang gayahin, ayaw ko manggaya. Yan ang mindset ko. Kaya kung ako sa inyo guys, mas maganda yung normal na muscle. Dahil makita man kayo ng malapitan, gustong hawakan kayo, pag nahawakan kayo, nako, diyan sila mag-iisip yan na, wow, kahit may edad na, kahit matanda na, pero solid talaga yung muscle niya. Nung nahawakan ko siya, nung nakita ko siyang malapitan. O diba? Yan ang advice ko sa mga nag-workout. Huwag kayong maiganyo yung mga nagpapalaki ng muscle tapos pag tanda niyan, laylay yan, bagsak yan. Dahil siyempre pag matanda na, hindi naman na ganun ka
sipag na mag-workout, di mag-iiba na yun ang muscle mo. Pag yung mga iniinom kasi supplement o kaya turok, kailangan halos araw-araw mo yan ibuhat para hindi magbintis yung laki ng muscle na galing sa mga gamot na yan. Hindi katulad ng normal, magkaedad ka man, tumanda ka man, kahit minsan ka na lang mag-workout, mag-exercise, hindi maninibago at hindi mag-iiba yung muscle mo. Then ano tunay walang lalay-lay. Basta't ma-maintain mo lang na kahit man lang 1 linggo, 3 beses ka man lang mag-workout kahit tumanda ka, walang maninibago doon. Tingnan mo siya yung Hogan. Nung nakita ko siya ng last na nakaraang taon, na ano ko pala yan, na nagiinom pala ng ano yan, ng mga supplement para lumaki ang muscle. Ayan, nung tumanda na siya, ang laki ng pinagkaibahan ng ano niya, lumaylay pati mukha, tapos yung mga braso, nagsipaglaylay yung balat. Pero siyempre, pag tumatanda na, hindi na ganun kasi pag mag-exercise. Lalo kapag ganyan na, nag-iinom ka ng supplement para lumaki ang mga muscle, hindi talagang lalaylay yan. Ako, patutunayan ko sa inyo hanggang sa pag-70 ng edad ko na walang halos magbabago ng katawan ko, muscles ko. Ano ko sa inyo yan. Sinadya ko ito i-content para dumating ang panahon na mapanood nyo to na yung sinabi ko. Nakikita niyo yung binti ko. Ayan tapos sinasabi niyo na maliliit. Maliliit lang yan, pero pag nakatadyak sa inyo yan, nako, joke lang. Ibang ano niyan, kahit hawakan niyo yan. Huwag kayong mainganyo sa malalaki. Dahil pag malalaki na binti, maaari mabagal yan kumilos, mabigat kumilos, mabagal kumilos, mabigat. Yan ang tandaan nyo. At saka maaari hindi yan muscle ang nakatira sa laki. Maaari taba yan. Tingnan yung mga manok, mga panabong. Diba kayo mga sabungero? Ayaw nyo ng malaki ang paa dahil mabigat, mabagal. Mabagal kumilos, mabigat. Hindi katulad ng maliit, magbibisyon, maliksi at mga matitigas yun. O diba? Kahit sa mga aso yung mga imported na mga aso, yung mga maliit ang paa tapos malalaki ang dibdib tapos maliit ang baywang ng mga aso. Naku, pang karera yun. Na mga aso, yung ganyan, maliliit ang paa na parang mga buto lang kaya tapos malalaki ang dibdib, maliliit ang baywang. Pangkarera yun ng mga aso yun. O, tingnan mo mga bulldog.
May pangkakarera ba? Hindi. Pambahay lang yan, mga bulldog na yan. Pan-display. Hindi malalaki eh. Ang pa eh. Hindi naman pwede may pangkarera yan. Parang pan-display lang yan mga ganyang aso eh, bulldog eh. Malalaki ang pa eh. Kahit anong klaseng ano. O yung mga kabayo, mabibilis tumakbo yun. May malalaki ba na paa na kabayo? Wala. Malaliit ang paa pero tutulin tumakbo. Kaya huwag kayong mindset ba mindset? Marami sa akin na kinaan maliit ng paa ko. Jesus! Itapat nyo ang malalaking paa nyo sa paa ko malaliit. Kilusan tayo ng pabilisan. Hindi yan tiyaga sa laki. Sa kilos yan ang tingnan nyo. Kung paano kumilos ang isang tao, huwag yung tingnan sa mga dahil ang kilos ang tingnan nyo na ang liksi nito ah. Kahit anong estado siguro ng gagawin, talagang hindi ka lugi dito, mabilis kumilos eh. Pag nagtrabaho ako na lang din nagkokontrol pag nagtrabaho ako dahil kung ano lang yung sahod, tinatapatan ko ng kilos din kasi lugi naman ako eh. Na maliit na sahod tapos gagamitin ko yung eksaktong kilos ko. Kaya sa probinsya dati nagtrabaho ako, construction ako. Siyempre, maliit na sweldo. Pinapatan ko rin sa kilos. Mabuti sana kung minimum ang sweldo eh. Tatapatan ko ng mabilis sa kilos. Logi ka naman na gagamitin mo yung tunay na kilos, mabilis na ang sweldo kapiranggot. Dito sa Manila, ginagamit ko yung bilis ng kilos ko dahil minimum dito pag nagpasweldo. Pagkahantol, tapos may nagsolsol pa, yan, tanggal ako daw. Hindi na ako pinapasok, pero tinanggap ko yun. Pero ano naman ngayon? Ngayon sa panahon na to, ako pa rin ang dinala ng Panginoon kung saan ang nararap na buhay ko. Yan, akala nyo ha, mahilig ako magpaubaya, mahilig ako magparaya. Basta't alam kong nagtitiwala ko sa Diyos. Siraan nyo man ako, mag-isip-sip man kayo kung sino man kayo, mahilig kayong manira, pero nasa inyo naman ang kasiraan, hindi nyo nakikita. Pag nakita kayo na magandang ginagawa ng isang tao, para hindi kayo masapawan, gagawa kayo ng paraan na para manatili na kayo makita, kayo mapansin. Pag napapansin nyo na laging napapansin ang isang tao, gagaya pa ng hakbang para sira ng isang tao. Alam ko ng mga diskarte nyo, mga style nyo. Magaling kayo magsinungaling, magaling kayo mag trahidor. Ako hindi lang akong bingik yan, pero alam ko yun na sinasiraan ako. Pero nagpapabaya na lang ako niyan dahil sabi ko, bahala ng Diyos.
Baka may plano ang Panginoon sa akin, sabi ko na may mas mahigit pa akong buhay na para sa akin. Yan ang mindset ko. Kaya salamat sa pagiging positive mindset ko. Naka 15 minutes ako sa biking.